I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone, hello universe, it's me again. Nako, mga kababayan, shout out sa inyo. Marcos loyalists and supporters, Filipino and OFW. Nako, ang Pangulong Marcos Jr. guys, nasa Davao del Norte siya. Pinangunahan niya po, no, ang alyansa ng kanyang senador candidates. Nako, talaga naman. Tingnan nyo guys, no. Si PBBM, ang galing niya talagang pinuno. Bakit kamo? Hindi niya talaga pabayaan ng kanyang mga kandidato. Talagang pinangunahan niya. Kahit sabihin mo, balwarte ni Digong yan, wala siyang paki. Talagang matapang yung kanyang banat, mga bes. At may katotohanan naman. So, bago nyo panoorin yung mga highlights, mga kababayan, hanggang sa kanyang speech, basahin ko lang po ito Sabi kasi nila, napakadaming tao daw. Basahin po natin. Sa bagong Pilipinas, hindi mahulugang karayom, salamat Davao del Norte. In photos tingnan ang dami ng tao na dumalo sa proklamasyon rally ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas na ginanap sa Carmen, Davao del Norte. Kahit sa sinasabi ito bilang balwarte ng mga Duterte, umano'y tinataya na sa 40 katao ang hindi natinag at dumalo sa pagtitipon. Isang indikasyon na mas marami na ding naniniwala sa advokasya ng Pangulong Bongbong Marcos at partidong Alyansa. Hindi, tama po yun, mga kababayan. Biro mo yun, 40,000. Sabi mo, ang dami. Guys, maniniwala ako kasi napakadami talaga. Ngayon, sinasabi po ng mga dilis, mga kababayan, hakot daw yun. Hakot daw. Grabe, biro nyo yun. Lahat na lang pinupuna. Lahat na lang may mali. Ito lang po ang masasabi ko, no? Ito, tingnan natin yung highlight. Ayan, siyempre, ang dami kaya niyan, mga kababayan. Mamaya titingnan nyo yung maiksing video. Tingnan nyo kung gaano kalawak ito, guys. Matindi, mga kababayan. Ang dami niyan. Naka-red sila lahat. Di ba? See? Bukod pa yung nasa loob. Ayan, marami pa sa labas, mga kababayan. Talagang kakaiba, talagang karisma ni Pangulong Marcos Jr. Biro nyo yun, Sabi kasi ng mga DDS, guys, is hakot daw. Alam nyo, ito lang masasabi ko. Kung talagang loyal kayo kay Duterte, hindi na po kayo dapat pumunta sa alyansa ng Marcos administration. Yun lang po yun Kasimple lang. Pag loyal ka, kahit anong klaseng sasabihin sa'yo, pag loyal ka kay Digong or kay Sara Duterte, hindi ka dapat pupunta. 'Di ba? Hindi ka makikisali. Bakit ka pupunta? Pero dahil nakikita nila kasi si Pangulong Marcos Jr., no? Ay mabait, may malasakit 'yan. Ay naaabutan niya ng tulong ang Davao del Norte sa Tagum. Ay, i-research niyo para maniwala kayo. Mayroon sa mga project diyan, no? So dahil dito, mga kababayan, sa mga DDS, kahit anong klaseng gawin niyo, kung talagang ang mga tao ay suportado si Pangulong Marcos Jr., hindi niyo po kayang pigilan yan. Siyempre, nakikita at nalalaman din nila yung mga pinagagawa ni Digong dati. Ganun talaga, nagbabago ang kaisipan ng isang tao, no? So, dahil dyan, mga kababayan, eto pa. Ayan pa, ayan pa, See? Guys, malawak talaga yan, as in, sobrang lawak. So, dahil dito, mga kababayan, panoorin nyo itong mga video. Short lang, at bago panoorin yung speech ng ating mahal na Pangulo. Magalas, lumalaban. Para dito yung kumakanta. Here we go. Itaas ang kamay, itaas ang kamay. Iwagayway, iwagayway. Say ho.
Ihagis mo na! Shout out sa inyong mga kababayan. Ayan. Alright, let's go, baby. Oh yeah, pinatayag ilaw. Oh madalas, lumalaban. Banyo Queen, take it to the top. Oh darling. Come on. Oh, stand by me. Come on. Oh madalas. Dito sa Carmen, si Andrew E. Yeah. What? Darling, stand by me. Come on. Oh, stand by me. Oh madalas. Lumalaban. Banyo Queen. Sino ang pinakamaingay? 1, 2, 3, break it down. Daming tao, guys. Shout out sa inyo. Oh, darling, stand by me. Oh, stand by me. Alyansa para sa bagong Pilipinas. Nandito na ang inyong lingkod. Siyempre, sa Carmen, Andrew. Ilaw pinakamaingay! Wow, grabe. Dami tao. Shout out sa mga taga Davao del Norte. Thank you! Maraming salamat po, Andrew E. Nakita nyo yun mga kababayan, magagalit na naman mga DDS. Hoy mga DDS, ano na? Sabi nila daw hakot. Talaga lang kung ayaw mo kay PBBM, huwag kang pumunta. Dapat maging loyal ka kay Digong. Pero dahil sa talagang ganyan, ba talagang karisma ni Pangulong Marcos Jr. Sa kakabatikos nyo, yan kasi napala nyo. Galing talaga ng alyansa. Biro nyo yun. Ay, naloka ako. So yun guys, panoorin po natin yung ibang highlights. Saka nyo panoorin din yung speech ni Pangulong Marcos Jr. Antindi mga kababayan. Ang tapang niya, wala siyang pake. Nasa baluarte siya ni Digong, pero yung banat niya, tuloy pa rin. Yan ang matapang. Walang sino-sino. O, diba? Ganun eh. So, dahil dyan guys, manorin nyo ito, okay? So, kung makikita nyo dito, mga kababayan, yung mga tao, maiksi lang ito, pero mayroon pang iba. Napakalawak ito, sinabi nila. Hindi, real talk po tayo, napakalawak hanggang sa labas po ito. Alam nyo, ayan may naka-white, no? Mayroon kanya-kanya silang kandidato talaga sinusuportahan. No, may Bilyar, may Tolentino, may Tulfo. Sa totoo lang mga bes, hindi mo kayang pigilan ng mga tao sa kanilang gustong suportahan na kandidato. Wala tayong magagawa, no? Hindi lahat ng taga Mindanao or Davao, buong Davao region ay makaduterte, no? Mali po kayo, maraming Marcos loyalist kaya dyan. Sa totoo lang. Shout out sa mga taga Davao del Norte. Ito pa mga kababayan, di ba? Ayan, pati si Bina Morales nandyan, mga kababayan. Ano po ang kapalagayan nyo? Di ba? Dapat naman talaga, dapat mayroong artista din para may ganang lalong manood itong mga ating mga kababayan. Si Bina Morales talagang medyo tumaba na, guys? Wala pa rin kupas ang kanyang ganda. Hindi pwede natin iparinig kanyang boses, guys. Makapiret na naman tayo, no? Ay, ang dami talagang tao yan, sa totoo lang. Hindi lang po dito sa loob, hanggang sa dulo. Mga kababayan, sobrang dami. Nakikita nyo yung mga highlights? Sobrang dami, as in. Yan, si Bina. Siyempre, hindi nawawala si Banyo King.
po, nakakagulat kung minsan na ay pagka nagsimula ulit ang halalan, ang campaign period, nagugulat po kami na parang napakabilis. Ngunit nandito uli po tayo. Ngunit, alam niyo po, kahit na national lang ang nagsimula ngayon, at nandito ang ating mga national candidate, meron po tayong kasama na kumpleto na ticket sa buong Pilipinas na siguro mga 18,200 ang kandidato ng alyansa. At yan po ay buong buo, solid na solid, kagaya po ng ating mga kandidato para sa senador. Bakit po ganun? Bakit yung ibang partido, bakit yung ibang magdagsasama ay hindi makapagbuo ng mabigat na tiket? Dahil po, ang kanilang iniisip lamang ay kung paano nila tutulungan ang kanilang sarili at manalo ng eleksyon. Ngunit dito po sa alyansa, kaya po ang tawag sa amin ay alyansa dahil meron kaming paniniwala na lahat ng kailangan gawin para sa ating bansa ay kailangan magtulungan lahat ng Pilipino, lalong-lalo na ang mga opisyal na magiging senador, lalong-lalo na ang mga nakaupo sa taas sa matataas na opisina. Alam niyo po, kung minsan nakikita natin yung ibang partido, hindi sila nagugulat sila, natatakot yata sila sa inyo. Dahil pagka nakita ang lineup ng alyansa, kung ano-ano na sinasabi, narinig lang natin ng isang araw. Wala daw pag-asa, siguro, dahil na wala silang pag-asa, kaya papatay na lang sila ng 15 na senador. Ay, talaga, bagay, mahirap naman yung ibang tao. Ang iniisip lang nila, ang kaisa-isang solusyon sa lahat ng problema ay pumatay pa ng Pilipino. Nakakapagtaka kung bakit ganun. Ngunit, maintindihan mo rin. Dahil kung ako nga ay nasa kabilang partido, at itong mga ito, ang kaharap natin, ay bako, mahihirap sasabihin ko, mahirap na kampanya ito. Dahil mabigat ang kalaban. Mabigat ang kalaban dahil tignan niyo muna kung tikilatisin natin sila ng isa't isa. Napakatingkad po ng mga record nila, napakaganda ng kanilang mga naging performance sa kanilang iba't ibang inupuan na mga posisyon sa pamahalaan. Kapag naman, kaya isa-isa sila magaling, pinagsama-sama pa natin silang lahat, ay talagang nakakagulat na ang kanilang tibay at lakas. Isipin nyo lang po, dito po sa ticket ng alyansa, 8 po ang naging senador na. Kaya alam na po nila yung trabaho. Sila po, si Senator Cayetano, Senator Lacson, Senator Lapid, Senator Marcos, Senator Pacquiao, Senator Rubilla, Senator Soto, Senator Tolentino. Nakita nyo naman po, eto mga nakaharap po sa inyo, sila ay sanay na kapag upo nila, pagka naluklok sila sa kanilang hinahabol na posisyon, hindi na po sila magtataka kung ano yung gagawin nila. Hindi na po magtatanong kung kanino kung anong dapat gawin. Alam na po nila ang trabaho nila. Alam na po nila kung sino kailangan kausapin. Alam na po nila kung ano ang pinakamainam na paraan para mabigyan tayo ng mas magandang serbisyo. At bukod pa ron, hindi po naman, hindi lang naman sa Senado, marami po sa ating mga kandidato ay dumaan din sa mababang kapulungan o sa Kongreso, House of Representatives. Naging congressman po, Congressman Abalos. Naging congressman po, Congressman Binay. Congressman Cayetano, Congressman Marcos, Congressman Pacquiao, Congressman Tulfo, Congressman Villar. Kaya't nakikita mo po ninyo, hasang-hasa na itong ating mga kandidato sa trabaho ng lehislatura. At hindi naman, at iba pa naman, at iba sa kanila, hindi lamang sa lehislatura, kung hindi rin sa cabinet positions. Dahil po, si Secretary Abalos, noong pumasok po kami, siya ay DILG Secretary.
At si Erwin Tulfo naman, siya ay hinawakan niya ng napakagandang performance sa DSWD. Si Senator Lacson naman, siya naman ang namuno ng Yolanda Rehabilitation Commission na nagbibigay ng tulong sa lahat ng mga nabiktima sa Yolanda. At si Tolentino ng MMDA, ang una, siya po ay ang MMDA na chairman. At masasabi ko po sa inyo, nung nandun po kami sa Tacloban at nag-aantay kami ng tulong, nag-aantay kami ng dadalhin ng mga gamit, ng mga pagkain para sa mga nabiktima, ang una pong dumating sa Tacloban na may dalang heavy equipment para ayusin, para i-clear yung mga kalsada, para hanapin yung mga buhay pa na nalibing ay si Senator Tolentino po. Siya ang unang nakarating sa Tacloban. Alam na po nila ang trabaho ng gobyerno mula sa baba hanggang sa taas, hanggang sa kabinete. Alam na po nila kung paano patakbuhin na maganda ang pamahalaan. At hindi lang po yun. Meron din po tayo, mga gobernador na nasa local government. Ay alam nyo po, yung aking kapatid, naging governor po. Governor Amy Marcos ng Ilocos Norte. Governor Lapid naman ng Pampanga. Governor Bong Revilla ng Cavite. Puro mabibigat na probinsya na nagawa nila ng magagandang progreso. Kasama din ang mga mayor, city mayor po. Dito, kasama rin dito mga city mayor po. Unang-una, si Benhur Abalos po. Matagal na mayor po ng Mandaluyong yan. Marami pong nakuha siyang premyo. Noong kinaiimbitan nga namin, nung nasa local government din ako, sabi namin, lahat na lang ng premyo napunta sa Mandaluyong. Paano ka naman kami? Pero ganun siya kagaling. At si Abby Binay naman, Mayor Abby Binay, siya naman ang kumahawak ng Makati. Hindi po simple yun dahil ang Makati ang pinakamayaman na lungsod sa buong Pilipinas. Kaya nakita natin, sa kanyang trabaho, pinasikat niya ng pinasikat ng gusto. At ang serbisyo sa Makati ay napakaganda dahil sa patakbo ni Mayor Binay. Alam niyo po, halos lahat para sa mga matatanda, para sa lahat na may sakit, libre po lahat. At saka pag umabot ka ng 100 years old, bibigyan ka pa ng cake. Talaga naman, nakita mong kung gaano kaganda ang patakbo ng ating mga kandidato rito. At hindi po makakalimutan ang boses ng kababaihan. Dahil apat po sa kandidato natin ay babae na hindi lang na dahil lang babae sila ay maaasahan. Hindi po. Kilala ko po silang lahat. Lahat po sila ay napakatapang, sila po ay masigasig na ipaglalaban ang karapatan ng ating mga kababaihan, magkakaroon ng malakas na boses sa Senado para sa kababaihan. Pagdating naman, saan sila nanggaling? Ay iba-iba po nanggaling, baka sabihin po ninyo, alam lang nila yung Maynila, alam lang nila yung Luzon. Hindi po totoo yun. Dahil, tignan po natin, unang-una, alam niyo naman, si Manny Pacquiao, Manny Pacquiao ng Sarangani, Jensan, si Erwin Tulfo ay lumaki sa Davao del Norte. Davao Oriental at saka sa Sulu, kung saan nakadestino yung kanyang ama na nagpakita ng kabayanihan. Ang unang Vicente Soto po, ang unang Senator Vicente Soto po ay galing po naman sa Cebu. Kaya't ang mga ninuno ng ating butihing dating Senate President ay siya po, ay mga ninuno niya po ay galing naman ng Cebu. Alam niyo naman din po ay kami ni Amy, ang nanay po namin, waray-waray. At ang mga ninuno ni Camille Villar ay galing naman, sila naman ay galing Iloilo, mga Ilonggo po. Kaya makita mo, hindi lang magaling ang ating mga kandidato sa kanilang trabaho, hindi lang sila nagmamahal,
kung hindi nauunawaan nila at nalalaman nila kung ano ang hinihiling at kinakailangan ng taong bayan kahit sa buong Pilipinas, hindi lamang doon sa mga lugar na pinanggalingan nila. At alam niyo po, mas mahalaga pa dyan, hindi lang bukod pa sa kanilang talino, bukod pa sa kanilang galing, bukod pa sa kanilang karanasan, may pagmamalaki po natin na sila ay walang bahid ng dugo ng mga pinatay na libo-libong Pilipino nung extrajudicial killing. Wala po silang kinalaman dyan sa mga ganyang klase. Wala sa kanila ang kasabwat sa pagbubulsa ng sako-sakong pera at pinagsamantalahan ang pandemya at nagbulsa ng maraming pera. Pinabayaan na lang na yung ating mga kababayan ay magkasakit o mamatay. Wala rin sa kanila ang sip-sip sa China na tuwang-tuwa, sumisigaw. Tuwang-tuwa pagka yung ating mga Coast Guard ay binobomba ng mga malalaking barko. Hindi po sila sumasang-ayon sa mga ginagawa na hinaharang ang ating mangingisda para at tinanakaw ang kanilang huli. Sila pinaglalaban po namin yan. Wala sa kanila ang nagtataguyod ng mga ng sentro ng krimen, sentro na pagpapalapastangan ng mga kababaihan. Wala po sa kanilang kinalaman yung mahiwagang pogo na ang daming problemang binigay sa atin, ang daming sinaktan ng ating mga kababayan. Biro niyo yan? Tayo ngayon ay humaharap sa ating tinitignan po natin kung saan ang tutunguan ng Pilipinas. Yan po ang halaga nitong eleksyon po na ito. Ang mahalagang eleksyon na ito dahil sa eleksyon ito, sa pagboboto ninyo, mamimili po kayo kung tayo ba ay babalik, sa panahon na gusto na ating mga liderato ay ang Pilipinas magiging probinsya na ng China. Oh, patay Sana kayo. naman, di na po tayo babalik sa nakaraan na ibinubugaw ang ating bayan bilang sugalan ng mga dayuhan. Go, 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 Mr. President. Sana naman, huwag na tayong babalik sa landas na umaapaw na dugo ng mga inosenteng mga bata na inagawan ng kinabukasan dahil sa kanilang pagpapatay. Biro niyo yan? Hindi na tayo pwedeng ganun. Huwag tayong papayag na bumalik ang Pilipinas sa panahon ng dilim. Huwag tayong papayag na ang Pilipinas ay babalik sa panahon ng lagim. Tama. Ito po ang ating pagkakataon na dalhin ang Pilipinas sa magandang lugar. Ito ang ating pagkakataon na maglagay po tayo ng ating mga leader na sila ang mangunguna para dalhin ang Pilipinas sa mas magandang kinabukasan. Ang isang Pilipinas na progresibo, ang isang Pilipinas na may malasakit para sa isa't isa. Para sa Pilipinas na lahat ng Pilipino po ay kapit-bisig, sabay-sabay, tungo sa isang mas maliwanag, mas maganda, at mas mapayapang kinabukasan. Yan po ang ating mga kandidato para sa Senado. Ito po, mabuhay ang alyansa ng bagong Pilipinas! Oh, you see? Pagkakaisa, alyansa para sa pag-unlad. Sabi sa inyo mga kababayan, walang sinasanto ang Pangulong Marcos Jr. Kahit saan, wala siyang pakialam. Diba? Ay, yung sinabi niya may punto yun. Tama naman eh. Diba? Eh, buboto ka lang din naman. Bakit ka buboto na walang pakialam? Sa panghaharas ng China Bissell dyan sa West Philippines. Sige nga. Ano ibuboto mo yung mga kandidato na tatakbo sila para sa isang pamilya lang? Diba? Tatakbo sila para sa pansarili lang nila. Tatakbo sila para gumanti sa Marcos administration. Ganon ba yon? Hindi ganon, mga kababayan. Itong mga kandidato ni Pangulong Marcos Jr., for sure yan, pagdating ng
halalan at manalo mga yan, 100% yan, suportado nila si Pangulong Marcos Jr. Totoo yun. Suportado nila yan. Ha? At maganda naman, mga kababayan, itong mga sinasabi niya, para nang sa ganun, mawaswasan ng mga utak ng ating mga kababayan na wag bumoto sa mga tao na pulpol, na walang ginawa, kundi ilalagay sa alanganin ng bansang Pilipinas. Yan. Learn and lesson sa ating lahat yun. Itong nakaraan, wala talagang sinasanto ang Pangulo. Mga kababayan, natatawa ako sa kanya. Ang tapang niya, no? Ganun. Kahit sa baluarte ni Judas, wala siyang paki. Basta sabihin niya kung anong ano ang nararapat. Hindi pang brainwashing yan. Ito pinapaalala niya lang sa mamayang Pilipino. Sa mga malagim ng nakaraan. Huwag na natin uulitin po yun. Maghalal tayo ng tamang kandidato para sa ating bansang Pilipinas ay kaya tayong ipagtanggol. 'Di ba? Ganyan si PBBM katabang. Shout out sa inyo mga kababayan. So, nabanggit niya nga yung sinabi ni Digong. Ay, talaga. Yung patayin na lang daw lahat ng 12 na kandidato ng alyansa. Alam nyo, hindi magandang biro po yun, guys. Sasabihin na naman ng mga kalyado niya, biro, lahat na lang biro. Grabe, no? Yung mga namatay sa EJK, biro lang ba yun? Yan ang hirap sa inyo Pinagtatanggol nyo yung mali. Hindi nyo pinagtanggol yung tama. So, yun guys. Maraming salamat sa inyong watching. See you again on my next upload video. Bye, bye, bye. And babush. God bless Philippines.